Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hello at kumusta po kayo? Ako po si Mark, 28 years old na ngayon at isang subscriber ng channel ninyo since last year. Nais kong ibahagi sa inyo ang totoong pangyayari na naranasan ko isang gabi sa paaralan namin. Medyo mahaba po siya so nasa sa inyo na yon kung babasahin ninyo. Anyways, I will try to narrate the story as best as it is. Natatandaan ko pa. Buwan ng October 2013, nag-aaral ako sa isang private Christian school somewhere in Davao. Third year high school pa ako noong mga panahong yon. Hindi ko talaga makakalimutan ang date kasi nangyari ito sa United Nations celebration. Yung guro namin noon sa araling panlipunan ay nagbigay sa akin ng performance task na kung saan ay kailangan naming mag-present ng dance or interpretive presentation na hango sa iba't ibang bansa. Lahat ng sections sa third year ay magkukumpit. Ang napili namin noon ay ang sayaw na nagmula sa bansang Italy na kung tawagin ay tarantella. Siyempre dahil performance task at contest pa ay sobrang hands-on kami sa pagpapractice at pagpaplano ng mga costumes namin. Nasa first section kami kaya malaki din ang expectations ng mga teachers sa amin. Halos araw-araw kaming nagpapractice kapag vacant or kahit uwian man. The day before the final presentation, okay na yung sayaw namin. The costumes, the formations, the cleanliness and all. Pero ang problema ay yung mga props. Balik kasi ang props na naisip namin ay ang mga drawings ng Italy's famous landmarks tulad ng Colosseum, Leaning Tower of Pisa, Pantheon, Mount Vesuvius at Statue of David. Gagawin kasi namin itong background habang sumasayaw kami ng tarantela. Buti na lamang at maraming magagaling mag-drawing sa amin. Yun nga lang sa sobrang dami ng landmarks na ipepresent namin ay hindi pa ito natatapos ng mga naka-assign sa props kaya ako, yung mga kaibigan ko at ilang mga kaklase ko ay nagpaiwan sa school kahit na gabi na. 10 kaming lahat. Isa lang ang lalaki sa amin at ako yon. Inalaw naman ang school kasi nagpaiwan din naman si sir. 3 sections ang nagpagabi noon pero na mag-alas 7 na ay kami na lang ang natira. Nagpaalam naman kami sa mga magulang namin through text. As for our supper ay umuwi muna yung isang kaklase namin na babae para kumuha ng rice cooker, ulam, kutsara, plato at may inom. Kasi malapit lang naman ang bahay nila sa school. Sinamahan din siya ng isa pa naming kaklase kaya 8 na kaming natira. Hindi kabilang si sir kasi pumunta muna siya ng boarding house nila na nasa gilid lang ng school. Nang malapit ng mag-alas 7:30 ay nag-text ako sa papa ko na sunduin ako kasi uuwi na kami nung isang kaibigan ko na si Ann. Madadaanan lang kasi namin ang bahay nila kaya sumabay na siya sa akin pag uwian na. Wala namang kaso sa mga kaklase ko yon kasi marami na rin kaming nagawa at naitulong. Nagpaalam ako sa kanila na pupunta muna ako sa gate sandali para tingnan kung nandun na ba si Papa. Yung room pala namin is nasa first floor, second building na medyo malayo pa sa gate. May madadaanan pang canteen quadrangle na may malalaking puno sa gilid. School bookstore at yung first building na kung saan ay nakalocate ang faculty room at cashier's office bago makarating sa gate.
Medyo madilim talaga ang daan kasi room lang namin ang may ilaw. Hindi na ako nagabala pa na mag-flashlight kasi may moonlight naman. Kaya makikita kahit papaano yung daan. Sa may quadrangle ako dumaan at nakita ko pa yung kaklase kong babae na may katawagan sa phone na kaharap lang ng classroom namin. Tinanong niya kung saan ako pupunta. Ang sabi ko ay sa may gate lang. Tahimik akong naglakad papadudot at nang matapat ako sa may school bookstore ay biglaan na lamang may tumawid na pusa sa harapan ko. And guess what? Kulay itim pa talaga. Binaliwala ko lamang yon at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi naman kasi talaga ako matatakutin na tao. Kaya kahit ilang pang maitim na pusa ang dumaan sa harapan ko ay wala akong pakialam. Medyo nagtaka lang ako kasi coincidence lang ba yon? Ang timing kasi ano yon? Parang sa horror movie lang? Don't get me wrong guys. Naniniwala ako sa mga ghost mulat ako sa ganyang bagay simula bata pa lamang. Hindi lang talaga ako matatakutin. So ayun, naglakad na ako papunta sa gate pero hindi muna ako tumuloy kasi nag-uusap pa yung guard at yung isang working student kaya ang ginawa ko, medyo binagalang ko ang paglalakad hanggang sa mapansin ako ng guard. Tinanong niya kung ano ang kailangan ko. Ang sabi ko naman ay hinihintay ko lang ang sundo ko. Tumango lamang siya kaya tumalikod na ako at doon lang muna ako tumayo at nagantay sa gilid ng school bookstore kaharap ng administrator's office sa medyo madilim na part habang tumitingin-tingin sa gate. Lumipas ang ilang minuto ay paikot-ikot lamang ako doon habang naghihintay kay Papa. Pero napatigil ako nang may nahagip ang mata ko na figura na tao sa harapan ng faculty room. Medyo malabo kasi ang mga mata ko kaya lumapit ako ng kaunti. Nakita ko ang isang itim na figura ng babae habang nakaupo sa isang upuan. Mahabang buhok niya at nakatagilid siya sa akin. Nakasuot siya ng mahabang damit na sa tingin ko ay uniform yon. Hindi ko masyadong makita ang mukha niya kasi ang dilim naman talaga sa parting inuupuan niya. Nasa gilid ng wall ng cashier's office siya nakaupo o kaharap ang faculty room. Tatawagin ko pa nga sana pero pinigilan ko ang sarili ko. Ang nasa isip ko ay baka kaklase ko lamang na umalis sa room na may kausap sa phone kaya tumingin na lamang ulit ako sa gate. Pero wala pa din si Papa kaya naglakad ako palayo doon. Na-curious ako kung sino talaga yung babae kaya umikot ako sa kabilang side ng faculty room. At sumilip sa may railings pero wala talaga akong makita kasi madilim. Hinayaan ko na lamang at bumalik na sa room. Tinanong nila ako kung uuwi na ba ako pero sabi ko ay hindi pa. Sinuri ko ang room at hindi ko mapigilang mapakunot ang noo. Tinanong ko sila kung nasaan si Jen kasi siya yung may pinakamahabang buhok sa amin. Tinuro naman nila itong nakahiga sa karton habang may ginugupit. Nagtaka sila kung bakit ko raw tinanong kaya ang sabi ko ay kumpleto ba tayo dito ngayon sa loob ng room. Tumango ang mga kaklase ko at yung iba ay tumigil sa paggawa ng props. Bakit Mark, may problema ba? Tanong ng isang kaklase ko sa akin. Nagtaka na ako kasi kung kumpleto kami. Sino pala ang babaeng nakaupo doon sa upuan? Nagsimula na kasi akong mag-alinlangan kaya naniguro talaga ako. Wala basta head count nga tayo. At ginawa nga namin. Doon ako nang lumon ng kumpleto nga kami. 8 kami sa loob ng room. Hindi ko sila gustong takutin. But I dare to say what I saw earlier. Guys, huwag kayong magpapanik ha. Nagkatingin na ng mga kaklase ko at naramdaman ko kaagad ang tensyon sa loob ng room. May nakita akong babae ngayon lang. Nakaupo siya sa upuan kaharap ng faculty room. Sa gilid ng cashier's office. Oo doon. Akala ko nga si Jen kasi mahaba ang buhok niya. Hindi ko nakita ang mukha niya kasi napakadilim ng parte ng inuupuan niya. Basta alam ko mahaba ang damit niya. Mahinahon kong pagsasalaysay pero agad na nagpanik ang mga kaklase ko. Tumigil sila sa paggawa ng props at lumapit sa akin. Wag na. Wag ka magbibiro ng ganyan Mark. Hindi nakakatawa. Galit na sigaw ng isang kaklase ko
kaya tiningnan ko siya. Hindi ako nagsisinungaling, Melay. Nakita ko siya mismo. Lumapit pa ako kaya nakita kong may taong ang nakaupo doon sa upuan at mahaba yung damit niya, kaya sure akong naka-uniform siya. Oh my God! Nahihintakutang bulalas ng isa ko pang kaklase. Naiyak siyang tumitingin sa akin. Pero Mark, Miyerkules ngayon, wash day natin. Sa sinabi nito ay nanginig ang mga kaklase ko sa takot. Hindi ko tuloy alam kung paano pakakalmahin ang iba kong mga kaklase. Nagsisimula na rin akong matakot but I remained calm. Huli na nang maisip ko na Miyerkules nga pala at suot namin ay PE uniform, kaya paanong ganon ang suot ng babae kung kaklase ko nga siya or estudyante din ng school. Hindi naniwala sa akin ang dalawa kong kaibigang sina Ann at Jen, kaya sinabi nila sa akin na puntahan daw namin kung saan ko nakita yung babae. To cease to believe nga daw kasi. Ayoko man ay sinamahan ko sila hoping na sana'y nagkakamali lamang ako. Dahan-dahan ang kilos namin nang malapit na kami sa gilid ng school bookstore. Nagulat pa kami nang biglang tumunog ang isang lata sa may di kalayuan at nakita ko naman yung itim na pusa. Binaliwala ko lamang yon at sinabihan ko silang hinay-hinay lamang kami sa paglalakad. Napaka-stiff tong lakad namin at nang matapat kami sa eksaktong pwesto ko kanina ay wala na. Bakante ang upuan at walang babaeng nakaupo. Dumiretso kami sa may gate at tiningnan nila ako ng masama. Nagsorry na lamang ako kasi siguro ay namamalikmata lamang talaga ako o dala na rin ng gutom. Naisipan na naming bumalik sa room at nung matapat na kami sa kalagitnaan ng school bookstore kung saan ay makikita yung upuan ay parang naubos lahat ng dugo ko sa katawan nang makitang nandun na ulit ang itim na figura ng babae. Natulala ako ng ilang segundo at narinig ko na lamang ang sigaw ni Jen. Saka kami kumaripas ng takbo papunta sa room. Naiyak na si Jen pati na ang kaibigan ko habang ako ay tulala pa rin. Yung mga kaklase ko ay hindi na alam kung ano ang gagawin. Lalo pat bigla na lamang nag-iba ang kondisyon ng ilaw sa room. Parang mamamatay na yung ilaw anumang sandali kaya agad kaming nag-form ng circle at nag-pray. Nanginginig ang boses ng kaklase ko habang nagdarasal at naging maayos naman ulit ang ilaw. Tumigil na kami sa paggawa ng props at nag-usap na lamang habang nagpapakalma. Hindi nagtagal ay dumating yung dalawang kaklase namin at kasunod noon ay si Sir. Nagtaka pa nga sila kung bakit ganon ang pwesto namin at ang tahi-tahimik na namin. Kunuwento na lamang namin ang nangyari at sinabi rin ni Sir na nandun na si Papa sa gate. Kaya nauna na kami ni Ann sa pag-uwi. Hindi na kami doon dumaan sa may school bookstore kundi ay sa may hallway na kung saan ay madadaanan namin yung covered court papunta sa gate. Pauwi ay kinukwento ko kay Papa yung nangyari at naniniwala naman siya kasi ilang beses na rin siyang nakakita ng mga ganyang nilalang. Kinaumagahan ay dumiretso ko kaagad doon sa cashier's office at nakitang nandun pa rin ang upuan. Kinilabutan tuloy ako kasi nakita kong ang daming putik sa tiles. Ilang araw din yung pinag-usapan sa eskwelahan at paulit-ulit din nila akong tinatanong. Pati ang mga guro namin ay tinatanong na ako. Nakakapagod nang magkwento pero para na ring matahimik sila ay pinagbigyan ko na. Dahil doon ay nalaman namin na may multo pala talagang nagpapakita sa room na yon. May nagbigti kasi noon na estudyante sa may hagdanan sa gilid ng papuntang faculty room nung hindi pa sementado yung building. Classroom yun dati. Pero nung time na yun ay ginawa munang faculty room. Nalaman namin na madalas daw marinig ng school guard namin ang ingay ng chalk sa blackboard na para bang may nagsusulat. Naririnig din daw niya minsan ang langit-ngit ng upuan. Pinadescribe ko sa guard namin kung ano ang itsura ng babae at magkatugma ang description niya sa nakita ko. Hindi nga nagtagal ay natapos din ang United Nations presentation namin at nag-third place kami noon. Pagkatapos noon ay unti-unti ko nang nakalimutan ang tungkol doon sa babae na binansagan nilang wandering ghost. Dahil ayon sa mga nakasaksi ay kung saan-saan nila ito natatagpuan sa loob ng campus namin. So yun nga, akala ko ay hindi ko na makikita at may encounter ang wandering ghost na yon.
Pero isang gabi, late na kaming umuwi ng mga kaklase ko kasi nag-practice kami noon sa school quadrangle para sa foundation performance namin sa December. Naisip ng section namin na sayaw ang gagawin naming performance kaya syempre lahat ng estudyante sa klase namin ay dapat present. Ilang araw na lang noon at malapit na ang performance namin kaya syempre nagkukumahog kaming ma-perfect ang dance steps. At syempre kailangang maayos na agad ang mga costumes and props namin. Habang naglalakad kami papunta sa gate ay nakaramdam ako ng tawag ng kalikasan. Hindi ko na pwedeng pigilan pa ang pantog ko at anumang segundo ay sasabog na ito. Kaya nagpaalam ako sa mga kaklase ko na mauna na lamang sila at ako ay magsi-CR pa para umihi. So yun nga Papa Dudut. Nagmamadali akong pumunta sa CR na malapit lang sa school bookstore. Actually isang malit na banyo lamang siya na pang unisex at kasya lamang ang isang tao at a time. Hindi naman talaga yon ang main restroom at para lang yon sa mga guards pero tinatamad na akong maglakad at saka sasabog na rin ang pantog ko. Kaya doon ko na lamang napagdesisyonang umihi. Okay naman, binuksan ko kaagad ang ilaw at doon ay umihi ako. Nakaramdam ako ng ginhawa habang umiihi. Pero kasabay noon ay biglang may kumatok sa pinto ng CR. Siyempre nagulat ako ng mga sandaling yon. Sandali lang ha, may tao. Sabi ko sa kung sino man ang kumakatok sa labas. Pero hindi nagsalita ang tao sa labas at sa halip ay kumatok lamang ito ng kumatok. Nainis naman ako at napamura. Iniisip ko kasi na baka mga kaklase ko lamang yon na niloloko ako. Kaya nang matapos ako sa pag-ihi ay nag-flush ako ng toilet at naghugas muna ako ng kamay bago ko binuksan ang pinto para kumprontahin ang taong katok ng katok. Kaso nga lang Papa Dudut ay sobra akong kinilabutan nang makita kong walang tao sa labas. Dahan-dahan pa nga akong lumabas ng CR habang palingon-lingon sa paligid pero wala talaga akong makita. Tapos ay nakaramdam pa ako ng malamig na hangin na nasa likod ko. Nung una ay hindi ko pa yon pinansin at nag-anyong lalakad na. Pero bigla akong nakarinig ng sit-sit malapit sa tenga ko Papa Dudut. Doon ako kinilabutan ng husto at dahan-dahan kong nilingon ang likuran ko. Doon ay nakita ko nakatayo ang isang babaeng mahabang buhok at nakasuot ng uniforme. Namumutla ang buong balat nito at walang laman ang kanyang eye socket. As in puro itim. Para siyang itsurang bungo o mummified na bangkay. Dahil doon ay napasigaw ako at sinubukan kong tumayo pero ewan ko Papa Dudut. Bigla na lamang akong nagkaroon ng pulikat sa isang paa ko. Sa sobrang sakit ay napahinto ako at napaupo pa sa sahig. Pero habang namimilipit ako sa sahig ay napansin kong nilalapitan niya ako. Kaya pinilit kong makalayo kahit na pagapang. Kaso mamayang kaunti ay naramdaman ko na lamang na may mga malalamig na kamay ang humahawak sa dalawa kong sakong. Sa paglingon ko, nakita kong nag-alalastic woman ang mga kamay ng multo. As in humaba talaga siya at buong lakas niya akong hinila papunta sa kanya. Nagsisigaw ako at humingi ako ng tulong pero parang walang nakakarinig sa akin noon. Pumaibabaw naman sa akin ang multo at nilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Grabe Papa Dudut. Kitang kita ko na nilabasan ng uod ang kanyang bibig at bumagsak yon sa mukha ko. Takot na takot ako noon at gusto ko nang kumawala pero parang nagkaroon ng paralysis ang buong katawan ko. Kaya ipinikit ko na lamang noon ang mata ko at tinawag ang pangalan ng Diyos para mawala ng nakakatakot na imahe ng wandering ghost sa school namin. Pero mamayang kaunti ay nakaramdam ako ng sampal sa aking mukha. Hindi lang isa kundi maraming beses. Mamayang kaunti ay natauhan na ako at nagulat ako na nasa gate na ako malapit sa guardhouse. Naroon ang guard na siyang sumasampal sa akin. At sa background ay ang mga kaklase ko na nag-aalala sa akin. Ano nangyari? Tanong ko habang sumasakit noon ang ulo ko. Nasabi mo sa amin kanina na mauna na kaming umuwi. Pero nagpa siya kaming hintayin ka at sabay-sabay na tayong uuwi. Kaso ang tagal mo. Nakakutob na siya na baka may nangyaring masama sa iyo. At saka isasara na ang buong campus kaya kailangan walang estudyante ang maiiwan.
Pinahanap ka namin sa gwardiya at nakita ka naming nakahandusay doon sa pinto ng CR. Sagot ng isa kong kaklaseng lalaki na si Anton. Ano ba nangyari sa iyo, Mark? Usisa ng kaibigan kong si Ann. Doon ay ipinagtapat ko sa kanila na nagpakita sa akin yung wandering ghost ng school namin. Hindi ko alam kung anong pakay niya, bakit niya ginawa yun sa akin. Gusto lang ba niya akong patayin sa takot? Masama o mabuting multo ba siya? Pagkatapos noon, nang mapansin kong okay na ako ay sumabay na ako sa mga kaklase ko na umuwi noong gabing yon. Pagdating naman sa bahay ay nilagnat ako, kaya hindi ako nakapasok sa school kinabukasan. Pero madali din naman akong gumaling at nakasama pa ako sa Foundation Day performance namin kung saan kami nanalo sa folk dance. Samantala ay dumating noon ang Christmas party namin at may narinig akong kwento tungkol sa sinasabing wandering ghost. Meron daw isang estudyanteng may third eye at nagmula sa lahi ng mga albularyo ang nagsabi na hindi raw talaga multo yung wandering ghost kundi isang masama at mapaglarong maligno na gumagaya sa anyo ng estudyanteng nagpakamatay sa school namin. Masama raw ito dahil ang gusto lamang ng maligno ay manakot sa bawat estudyante, lalo na raw sa mga walang masyadong pananampalataya sa Diyos. Kinilabutan ako kasi hindi ako masyadong religious noon. Hindi nga ako nagdarasal noon o nagsisimba. Dahil naman sa narinig ko ay napagtanto ko na kaya pala siguro pinaglalaruan nang maligno ako kasi wala akong shield or armor, kaya madali niya akong nalalapitan at natatakot. Kaya simula noon, Papa Dudut, ay naging relihiyoso na ako. Palagi na ako nagdarasal at nagsisimba na ako tuwing linggo. Simula nga nang ginawa ko yon ay hindi na ako nilapitan pa ng multo at naging normal na ang student life ko. Hindi na ako natatakot na baka isang gabi makita kong muli ang nasabing wandering ghost na yon. Papa Dudut, etong naging totoong experience ko noong high school ako na hanggang ngayon ay dala-dala ko pa rin sa aking alaala. Naka-move on ako pero hindi ko makalimutan ang mga aral na ibinigay sa akin ng experience kong ito. Muli hanggang dito na lamang at maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Mark. Totoong ang mga mahina ang pananampalataya sa Panginoon ang madaling mapaglaruan o masapian ng masamang espiritu. Ang iyong paniniwala at pagmamahal sa ating Diyos ang tanging magiging sandata mo para malabanan ng ganitong klase ng banta sa iyong buhay. At kapag may pananampalataya ka sa Panginoon, mawawala ang iyong takot. Tandaan natin na kaya nag-i-exist ang masasamang elemento dahil na rin sa takot natin. Huwag nating silang hayaang magtagumpay sa pananakot sa iyo. Maging matapang, matatag, matalino at higit sa lahat ay pairalin ng pasensya. Ang problema o pagsubok ay hindi naman agad nare-resolba sa isang upuan lamang. Pinag-aaralan at pinaplano yang mabuti para magkaroon ng solusyon at hindi ng panibagong problema. Huwag kalimutan na hanapin ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Ang link po ng mga channels na yan ay nasa homepage ng channel na ito. Sana po ay pagkabalahan niyo pong hanapin at panoorin ang dalawang channels na yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa
Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.